A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Grace. Well, of course, we understand na ang biyaya ng Panginoon ay hindi lang sa atin na nagdala ng kaligtasan, kundi nagdala pa rin sa atin ng equipping. At sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo ay sumasagana sa paggawa ng kanyang gawain. Okay? Well, let's stand and read our text. Ito'y masusumpungan ulit. Pagpapatuloy actually ng ating mensahe, bearing the fruit of the Spirit. Okay? But of course, alam na natin pala kung ano yung Galatians 5:22, hindi ba? Can we recite it all together? Ready? Go. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Against such there is no. Okay. Parang mahina yata yung recitation nyo eh. Okay. And then in Ephesians chapter 5, verses 8 to 10, this is what Paul writes, For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord.
walk as children of light. For the fruit of the Spirit, yung nirecite natin, no, is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. Dakilang Diyos, sa pagpapatuloy po ng mensaheng ito, ay patuloy niyong buksan ang aming mga kalooban, ang aming mga kaisipan, upang magresulta ito sa amin, Panginoon, bilang eklesiya ng paggawa sang-ayon sa iyong kalooban, Panginoon, at equipping, kakayanan, upang magawa namin ang dapat na gawin bilang eklesiya. So that, Lord, you may indeed be glorified in our midst. And we can say, to Him be glory in the church world without end. And Heavenly Father, your blessing be upon us in Jesus' name. Amen. Thank you. Be seated. Alam nyo, I have found out na more than anything else, itong uri ng mensaheng ito ang kailangan sa mga panahon na ito. You realize this. Tayo ay humaharap sa mas marami pang mga sitwasyon sa ating buhay, sa kalagitnaan ng mundong ito. Hindi mawawala ang kasalanan. In fact, palagi kong sinasabi, lalong lalala ang kasalanan, no? At kung paanong ang kasalanan ay nagpe-permeate sa mundong ito. Okay? Subalit, no, tayo bilang mga mananampalataya at lalo na bilang eklesiya, tayo ay dapat patuloy na magkaroon ng equipping. No? Na itaas ang ating kakayanan para anuman ang gustong gawin ng mundo at ng kasalanan ay magkaroon tayo ng kaparaanan upang tayo ay maging malakas laban dito. Okay? Upang tayo ay maging equipped. No? Alam niyo, hindi na natin alam kung saan patutungo ang lahat ng ito, lalo na yung AI na yan, kung saan tayo dadalhin. Okay? Pero kinakailangan, anuman ang mangyari, anuman ang maging development, okay? Anuman ang maging abilidad ng mga ito, ay tayo ay handang mag-confront. Tama ba? Ang pinakamagaling na athlete, yung siya ay nakakatugon sa lahat ng gawin ng kalaban. Tama ba? Okay. Naalala ko si tatay nung araw. Siyempre si tatay gusto mag-amateur boxer nung araw. Kaya kaming mga anak niya palagi niyang tinuturuan magporma. Okay? So sinasabi niya kung anong pwedeng gawin ng kalaban. Kinakailangan, no? The best defense is a good offense. Naintindihan niyo ba yon? Ha? Kinakailangan, spiritually speaking, tayo ay equipped. Hindi lang tayo nakatihaya at naghahandang lurayin tayo ng mundo at ng kasalanan. I do not believe in a passive kind of Christianity. Biblical Christianity, no, is in fact proactive. Pinag-uusapan namin ni Pastor BMA, ang sinasabi niya sa akin, alam mo, Tol, nawala na ang pagiging militant ng maraming mga Baptist. Oo nga Nung araw, umaawit tayo ng I'm too young, di ba? Mga sundalo, tayo'y kawal. Ngayon, nawala na ang pagkakawal ng mga maraming mananampalataya. Kawali na lang. Wala nang kawal. Di ba? Kain na lang ng kain. You see? Kailangan ibalik natin ang equipping na ito. Ang ating mga churches is so detached sa mundong ito, lalo sa kanilang mga communities. Pero hindi ang lighthouse. Amen? Anong ilaw ang ililiwanag natin kung ang ilaw natin malamya? Tama? Okay. Pastor, kinakailangan ba tayo'y pumasok sa... Hindi, no. Hindi kinakailangan yun. We will stay as an ecclesia and do what we need to do.
Alam niyo, yun yung tinatopic ko doon sa Ilocos. Sabi ko, maraming hindi nakakaintindi sa akin nung ginaba yung dating building. Tapos nagpatayo tayo ng ganito. Lalo na, nung tinanggal natin yung mga pews. Naalala niyo, may mga pews tayo rito. Tinanggal natin yung mga pews at pinalitan natin ng ganito. Okay? Sabi naku, ginawa ni tatay yan, ba't inaalis? Nilalapastangan yung sinimulan at ginawa ni tatay Abante, hindi. Kita nyo, with those chairs, lalo tayo naging flexible. Tama ba? And we can do a lot here. Okay? At nilaparan natin yung ating stage na ganito. Di ba? Pati yung pulpito, bumababa. Okay? Gusto ko naman yung pulpit na permanente na, pero with this kind, flexible pa rin tayo. Kaya itong stage na ito, pwede kayong kumanta rito, di ba? Pwede kayong tumugtog dito, pwede kayong mag-theater play. Tama ba? Okay. Nung araw piano lang tayo, tsaka organ. Okay? Pero ngayon, meron tayong orchestra and many more people are involved. Amen? Nung una, alam niyo ba tayo ang kauna-unahan sa uri ng mga churches na nagkaroon tayo ng napakalaking projector. Tapos meron ditong screen. Alam niyo ba yan? Projector screen. Isipin niyo, we were willing to buy this 6,000 lumens. Can you imagine 6,000 lumens? Yung lakas ng intensity ng projector natin dito nung araw. Yung LCD projector, ang laki-laki. No? Pag sinasabi kong, meron kaming projector na 6,000 lumens, kailangan ba yun? Nung araw, yung pinakamalakas na projector, 800 lumens lang. Tapos ginasusan natin, 6,000 lumens. Okay? Tayo ang nauna dyan, bilang Bible Baptist. Sa lahat, dito sa Pilipinas. Pagkatapos, siyempre, porque bumbilya yon, humihina yung bumbilya. Nagko-complain ako, dumidilim yata ito. Nakailang palit tayo, bawat bumbilya, magkano yan, Tony? Parang 25,000 bawat bumbilya. Hindi naman tatagal ng gusto. Sabi ko, kesa hina yung bumbilyang yan, palitan natin ng LED. Kaya meron tayong LED. Tayo din ang nauna na magkaroon ng LED. No? Sabing ganyan sa akin, ito si Pastor R.A., napaka magastos. No. Alam niyo mga kapatid, we want not just to be flexible. We want to be effective. We want to be engaging. Amen? Okay. And for whatever we will face, kita nyo ngayon, lahat ng mga churches, puro na merong, hindi naman ganito. Ito nilagyan natin. 100-inch na LED. Ngayon, lahat na may LED. Hanggang probinsya, may LED. Hindi ba? Wala silang kamalay-malay na ito pala. Okay. Kaya noon, sinabi ko, alam niyo ba na ang Lighthouse Tatalon ang naunang magpatayo sa mga Bible Baptist ng medyo malaking building na may balcony na mayroon pang ganyan? Itong building na ito ay already 24 years old. You realize that? Medyo luma na. Okay? Kaya nagiging luma na rin ang itsura natin, Tony. Pero, hindi tayo titigil na tayo maging engaging. Why? Because this world will even more become creative in doing its sin. Innovative. Kinakailangan, we can confront. Kanina kausap ko si Brother James, tiyo ko. Sabi ko, James, maganda na yung sitwasyon doon sa Santo Tomas, Batangas. No? Unti-unti lang nagde-develop na yung Lighthouse MGC. Kasi sila MGC rin sila, Dick. No? Ganon, oo. Minsan, pasyalan mo. Now, anong rational niyan? Okay? Sabi niya sa akin, it's a media center. Hindi lang, no. It is a ministry center. Dadalhin natin lahat doon because it will be a facility for the equipping of churches. Yun yan. Kaya lahat ng ginagawa natin dito,
no, dadalhin natin doon. Sabi sa akin, ililipat nyo. Hindi. Hindi. I-extend natin doon. Okay? Pati yung Lighthouse Cafe. Ayan. Nandyan nga yung ating mga kapatiran sa Italy. No? Nakahanda na yung Lighthouse Cafe. Nakahanda na yung coffee machine. Palakpakan nyo nga sila. Unti-unti. Ibig sabihin, ito ay gawain ng buong lighthouse. You know why? Because we are light in the Lord. We walk as children of light. At yung word na walk na yan, no, ministry ang ibig sabihin yan. We do the ministry being children of light. Okay, but how do we do the ministry? Hindi porke may alam kang gawin, yun lang, dahil alam mong gawin. No. Kinakailangan, ang lahat ng gawa natin, mayroong bunga. Anong bunga? Bunga ng Espiritu. Amen? Yun ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Lahat tayo. Amen? Halimbawa, umaawit kayo. Hindi hinahanap ng Panginoon kung kaya mong abutin yung mataas na nota. Okay? Kasi lahat naman ng mga awit, nakakaabot nun eh. Kahit hindi mananampalataya, makakaabot. Di ba? Hindi hahanapin ng Panginoon na kakantahin mo yung parte mong soprano, alto, tenor, bass. Kasi lahat naman ng, kahit mga hindi mananampalataya, nakakanta nun eh. Ang hahanapin ng Panginoon sa inyo, yung pag kayo'y naririyan magmi-minister, ang hahanapin ng Panginoon love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. Do you understand? Kayo dyan, yung orchestra. Hindi porke marunong kayong tumugtog, okay na kayo. Hindi. Sapagkat kahit unsafe, pwedeng gawin yung ginagawa nyo eh. Tama? Anong pagkakaiba? Na ang nakikita ng Panginoon sa inyo, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Tama ba? Kayong mga leaders natin, you may be pastors men, okay? You may be sentinels, you may be, fellowship leaders. Hindi nyo ginagawa yan porque kayo medyo matanda na, di ba? Matagal na kayo rito, mga ate kayo, mga kuya kayo. Hindi. No. Ang hinahanap sa inyo ng ating Panginoon ay ano nga? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Amen ba? Kayong mga nagbabasketball o nagbabalibol, ano pang sports ninyo? Pumupunta kayo dyan. Siyempre, ite-train kayo kung paano sumunod sa rules. Amen? Pero hindi kayo sumasali dyan para lang ipakita marunong kayo mag-shoot. Okay? Sapagkat lahat naman nakaka-shoot. Diba? Lahat nakakatakbo. Pero habang ginagawa niyo yung mga bagay na yan, ang lumalabas sa inyo, hindi lang yung galing. Kundi ano nga ulit? Recite it. Go! Love. Very good. Halimbawa, meron tayong Lighthouse Cafe talk show. Yung mga ginagawa natin sa media, hindi porke si pastor talaga nagpapagwapo lang. Hindi. Matagal na yun eh. Okay? Pero ang hinahanap, love, joy, peace. Lahat yan. Lahat ng ministries natin. Amen? Yan ang hinahanap ng Panginoon at yan ang katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Amen? Kaya itong next verse dito, proving. Proving. Palagi yan. Kapag tayo ay kumikilos, we always manifest. Okay? We always show to everyone the proof, no? Or the proofs of everything that are acceptable to God. Amen? Okay. Pero ito yung pinag-uusapan natin. The fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Amen? Kaya, ang ginawa natin dito, inintindi natin, for love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, is in all works or ministries of goodness, righteousness, and truth. Yan ang ating iniwanan dati. Okay, you follow?
Ayoko na paulit-ulit kung sinasabi ito, lalo naman lumalabo sa inyo. Okay? Si pastor kasi, paulit-ulit Hindi. Talagang kinakailangan gawin yan. Tama ba? Hindi naman kayo nagsasabang kumain ng kanin. Diba? Nagkanin ka ba kanina ng almusal? Nagkanin ka na naman kanina. Ngayon, kumukulo na yung tiyan mo, magkakanin ka na naman. Ganun lang yan. But anyway, tapos na tayo sa works according to goodness. Okay? How we do the ministry according to the virtue of goodness. Goodness is beneficial. Goodness responds to need. Amen? So, for whatever is consistent with the goodness of God. Alam mo ang sabi ng salita ng Diyos, do you realize that the goodness of God brings you to repentance? Alam niyo ba yon? Okay, hinahanap ko, nilagay ko yun dito Okay? Why? At bakit natin sinasabi yan? No? Sapagkat ang word na repentance, ang ibig sabihin ay change of mind. Okay? Alam niyo yung word na repentance, hindi lang yan, I'm sorry. Tayong mga Biblical Baptists, naniniwala tayo na kinakailangan kung tayo'y magiging nasa Panginoon, kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon, there ought to be repentance and faith. Okay? There ought to be repentance and faith. Hindi pwedeng wala yung repentance. So ano ba, pastor, yung repentance? Let me tell you this. Ang repentance, hindi lang I'm sorry. Hindi. Akala siguro nung iba, sorry Lord, tinatanggap na kita, okay na ako, sige na, save na ako. Maraming gumagawa niyan. Kaya nga sinasabi ko, yung kapag kayo mga teacher, no, tapos yung mga bata ay pinapatanggap nyo. Alam nyo, ituro natin na kinakailangan meron silang pagkakilala sa Panginoon. Yun naman talaga yun. No, na may Panginoon na nagliligtas. Yun talaga yun. But then, you also need to teach na hindi lang sorry-sorry yan. Hindi lang yan sorry-sorry at sabi, Lord, I'm a sinner, okay na ako. Hindi. Ang ibig sabihin ng repentance is a change of mind. A change of mind. Ibig sabihin ng change of mind, babaguhin mo yung kaisipan mo na nung araw, wala kang pagkakilala na may Diyos. Ngayon, meron ka ng change of mind. Nung araw, wala kang pagkakilala na mali pala yung gawa mo dahil makasalanan ka. Okay? Ngayon, yung change of mind, makasalanan ka pa rin. Pero, kinakailangan mong isipin, magkaroon ka ng change of mind na hindi dapat gawin yun. Naintindihan niyo ba? Hindi porke nag-repent ka, hindi ka na makasalanan. Makasalanan ka pa rin. Okay? Ibig sabihin, yung change of mind ay umaabot yan sa change of heart, at pag nagkaroon ng change of heart, magkakaroon ng change of direction. You understand? Yan ang ibig sabihin ng hindi lang, Panginoon, sinner po ako Okay, yun na, pwede na. Hindi. A change of mind. And then yung faith, ano yung faith? Yan ay pagkilala na ang kailangan mo isa lang, si Kristo lang. Kaya hindi pwede yung tinanggap mo si Kristo, pagkatapos, nung bago mo tinanggap, lumuluhod ka sa, anong niluluhuran mo? Lumuluhod ka sa kung anong imahen. Pagkatapos tinanggap mo si Kristo, at sabi mo nag-sorry ka, Lord. Pero luhod ka pa rin ng luhod doon. Ang change of mind, hindi ka naluluhod doon, kasi bago na yun Hindi mo na tinitinan yung tagapagligtas, wala namang gagawin sa iyo yun You understand? That is what repentance is.
Kaya huwag kayong mag-iisip, lalo na mayroong mga Baptist daw ngayon, na ang sinasabi, hindi raw kailangan ng repentance. Kailangan ng repentance. Because it means a change of mind. Ang mga bata, pwede magkaroon ng bagong kaisipan yan. Okay? Magkakaroon ka ng realization na mali pala yun. Mali. Mali as in mali. Kasalanan pala yun. So, ikot ka. Amen? That is what repentance is. Amen? But now, if you effect that, magiging effective sa atin ang kaligtasan. At ang gagawin ng Panginoon ay bibigyan tayo ng kanyang biyaya, ng kanyang espiritu, at ng kanyang salita. Sapagkat yung change of mind, kahit baguhin mo ang isip mo, bumibigay pa rin. Nakakalimot ka pa rin. Tama? Kaya binigyan tayo ng espiritu, ng salita, at ng katotohanan, para merong tayong nasa ating kalooban na ipagtitibay yung ating change of mind para hindi tayo paulit-ulit, hindi tayo babalik. You understand? Ha? Kaya malaking equipping ito at hindi magbabago na ang hinahanap sa atin ng Panginoon ay bunga ng Espiritu. Alam niyo, sana na-explain ito ng ganito sa lahat. Hindi magulo ang ating pananampalataya. Ang magulo yung isip natin. Amen? Ha? Meron na tanong sa akin, Pastor, kung halimbawa, change of mind. Okay? So, alam mong ikay naligtas, tinanggap mo si Kristo, nagkaroon ka ng pagbabago ng kaisipan, at naligtas ka. Paano kapag ikaw ay nagka-Alzheimer? At nakalimutan mo na? Anong sagot? Anong sagot? Ibig sabihin ba, di ka naligtas? Ha? Yan ang sinasabi natin. Itong physical na katawan, bibigay at bibigayan. Tama ba? Bibigay at bibigayan. Ang ating faculty, porke ito'y laman, bibigay at bibigayan. Pero ang ating pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon, the moment you do that, forever ka nang sa Panginoon. Amen? Kaya nga ang ating lupang katawan ay babaguhin You see? Pero lumalayo ako sa akin dapat sabihin pero at least alam nyo. Because the greatest thing sa mga preachings is to equip. To equip. I would like that everyone in Lighthouse be equipped. Let us be equipped to confront the false, to confront the fakes. Amen? To confront the failures. You see? Puro F yun, Wala sa outline ko yun, pero puro F. Okay. Ngayon, kaya palaging we need to do things, to do the ministry according to goodness. Para magpuno tayo sa mga kakulangan, sa mga limitasyon. Okay? Kaya mga kapatid, ang ating mga ministries ay pag-abot yan sa lahat ng needs. Amen? Okay. Ngayon, itong righteousness. Dito tayo natigil. Okay. Ang bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng mga gawa or ministry na ginagawa natin according to righteousness, katuwiran. Para sa atin, it means how we do the ministry according to the virtue of righteousness. In fact, bilang eklesiya, we are expected to be filled with the fruits of righteousness. Bunga ng katuwiran, sapagkat ang katuwiran ni Kristo ay inimpute na or ipinutong na sa atin. Amen? Tandaan nyo, Ibig sabihin, tayo makasalanan. Ang nakikita ng Diyos, pag dumudungaw siya sa atin,
kasalanan, karumhan. Si Kristo nabuhay bilang tao. Subalit, nung siya mabuhay, lahat ng katuwiran ay ginawa niya. Amen? Okay. Yung ating kasalanan, dapat may kamatayan. May pagbabayaran tayo. The wages of sin is death. Hindi lang physical death, eternal death. Okay. Anong ginawa ni Kristo? Tinupad niya ang lahat ng katuwiran. At siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, bumuhos ang kanyang dugo. Okay? At ang lahat ng sa kanya'y tumanggap, yung kanyang dalisay na dugo na walang kasalanan, kung baga, doon sa Ark of the Covenant, winiwisik yun doon sa takip. Okay? At in-apply sa atin ang kanyang dugo. Kaya totoo yung what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Ipinutong sa atin, ikinover sa atin yung kanyang dugo. Okay? Nung sinabi natin, Panginoon, tinatanggap kita, ako'y sumasampalataya sa iyo, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Now I repent. I have a changed mind. Amen? At that point, ang kanyang dugo ay ina-apply sa atin. Are you listening? Ha? Kaya pag dumudungaw ang Panginoon, ang Diyos, ang nakikita niya, imbis na kasalanan natin, yung dalisay at matuwid na dugo ni Kristo. Amen? Ganito yan. Parang, halimbawa, ito yung box ng Ark of the Covenant. Okay? Ang nasa loob nun, yung commandments. Pag dudungaw ang Panginoon, ang makikita niya ay yung commandments. And what does the commandment do to us? Gagawin tayo makasalanan. Kaya judgment ang meron tayo at condemnation. Pero, nung si Kristo ay namatay, tinupad niya yung lahat ng kautusan. Okay? At kinakailangan para magkaroon ng talagang katuwiran, mamatay at merong mamatay. Para akuin yung kasalanan. And he did that. At yung kanyang dugo ang ibinuhos doon sa takip. Naintindihan niyo? Kaya nung dumungaw ang Panginoon, ang Diyos, ang nakita niya, imbis na yung kasalanan, yung dugo ni Kristo. At nung makita ng Diyos yan, ang sabi niya, mula ngayon, dahil sa pagsampalataya kay Kristo, at nakita ko ang dugo, siya na sumampalataya is now justified. Inaaring ganap. Kaya ang lahat ng nakay Kristo'y justified. Amen? Okay. Ipinutong sa atin ang kanyang katuwiran. Amen? Ngayon, yan ang justification. Pero meron pang sanctification. Ano naman yung sanctification? Yung justification, yung act of God. Diyos lang ang pwede magdeklara niyan. Justified. Pero hindi doon natatapos yan. Kapag ang isang mananampalataya justified na, sanctification begins. Ano yung sanctification? Okay. Yung sanctification, ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita, dapat mag-permeate sa atin. Ano yung salitang permeate? Lalim kasi, permeate. Ano yung permeate sa Tagalog? Ha? Kinakailangan ay pumukaw. Hindi pumukaw. Manuot. Yun, manuot. Manuot sa atin. Ano yung manuot? Manuot. Ayan. Dadaloy sa atin ang kanyang salita. Okay? At unti-unti babaguhin tayo. Sapagkat yung justification, declaration lang yun. Pero yung sanctification, nanunuot ang kanyang katotohanan sa atin upang tayo'y may pagkilos na yung righteousness ay hindi lang takip. Yung righteousness ay nasa ating kalooban at naikikilos natin. Maliwanag ba? Ha? Ibig sabihin,
Abay, nagbubunga ngayon yung katuwiran. Kaya yung sanctification, ang ibig sabihin niyan, to be set apart. No? Tayo ay inilalagay na para sa Kaniya. Itong ginastify, itong inaring ganap, ngayon, siya ay para sa Diyos na. Amen ba? Sa totoo lang, hindi ka na kinakailangan mag-surrender. Sa Kanya ka na eh. Pero, kinakailangan yung Kanyang katotohanan, yung Kanyang biyaya, yung Kanyang Espiritu kikilo sa atin, sa kabuuan ng ating pagkatao. Lahat. Amen ba? Lahat yung kinakailangan daluyan, no, ng Kanyang katotohanan. Hindi pwede yung, nagbago na ako, amen. Nagbago na ako. Nakangiti na ako palagi. Yan. Sipa naman ang sipa yung paa mo. Hindi sanctification yun. Tama ba? Hindi ka na nga nagmumura. Nagnanakaw naman to. Naintindihan niyo ba? Ang sanctification ay kabuuan yan. Ang dami nag-i-explain ng sanctification kung ano sinasabi. Hindi ito naintindihan na ganito. Kaya dahil sa justification at dahil sa sanctification, we are set apart or sanctified by His Word. Pinupuspos natin ang ating kaisipan at kalooban, ang ating buong pagkatao ng Kanyang salita, ng Kanyang kalooban, so that yung ating pagiging set apart ay maihayag. Amen? Ano mangyayari ngayon? At kapag na-realize natin, ako'y sa Panginoon, pati kilos mo sa Panginoon na. Tama? Hindi na sa pansarili, sa Panginoon na. Nakarinig ba kayo ng ganyang explanation ng sanctification? Hindi pa. Kaya nagkakaroon ka ng lakad ng katuwiran. Ayan ng gawa ng katuwiran. Hindi tayo nagpapakabait. Ibig sabihin, nagiging natural na dalo yan. Tama ba? Hindi tayo nagpipilit maging mananampalataya. Nagiging natural yan sa atin. Amen? Alam mo, kapag nasanay kang gumawa ng kabutihan, nagiging natural yun. Pero pag nasanay kang gumawa ng kasinungalingan, nagiging natural din yan. Amen? Kapag nasanay kang maging tamad, talagang magiging tamad ka. Totoo yan. Kaya nga merong renewing of the mind. You see? Yan ang nagiging discipline natin. Okay? So, we do the ministry because of this. Do you think we can be filled with the fruits of righteousness? Yes. Kaya lang naman, alam niyo mga kapatid, kaya hindi nagiging katuwiran. Pastor, nahihiya ako eh. Hindi. Kasi nagpe-permeate nga. Tama. Alam mo, hindi lang influence yan. Minsan nakakita ako, tuwan-tuwa na tayo, kumakanta rito. Wonderful, My wonderful Lord, yung mga baso niya. Walang makitang wonderful eh. Hindi katuwiran yung hindi ka nakakanta eh. Okay naman na mag-isintonado ka eh. Pero yung expression mo, lalabas eh. Did you know that? Alam ko naman mga kapatid, na hindi lahat ng sinasabi ko, pwede kayong tumawa eh. Hindi naman ako, anong tawag doon? Joker? Ano ba yan? Hindi naman ako komedyante. You see? Alam mo, yung mga ibang pastor, biro ng biro para ang matandaan yung biro. No. Ang sabi natin dito, ang pinakamagandang magawa natin is to equip you. You know why? Antay-antay ka lang. Darating ng challenge sa buhay mo. Hindi ba? Alam niyo, kayo minsan sinasabi niyo,
si pastor ba natutulog? Ba't palagi pag tumawag ako? Kaya na nag-message si Mon. No? Nung nag-message siya, sinasunod ko kagad. Oh, gano'n, ano nangyari? Gano'n. Oh. Tapos ganyan. Maya tumatawag na abay, kaunting rin pala. O ano mo, ano ba na talaga nangyari? Gano'n. Sige. Pumunta ka na. Sige, okay. Tahimik nga ako eh. You see? Minsan si Brother Eric mag-ano ng alas 3 ng umaga, alas 4. Pastor ba natutulog? You know why? Hindi naman istorbo sa akin yun eh. I am equipped. Okay? Gumagamit ako ng mga tools para maging equipped ako. Tama ba? Oh. Ito. Gumagamit para maging equipped ako. So, ginagamit natin ng maraming kaparaanan so that we may be equipped. Equipped here, equipped everywhere. Okay, bakit tayo gumagawa ng katuwiran? Sapagkat default ito, mga kapatid, imperative ito. If you know that He is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of Him. So if you cannot do righteousness, something is wrong with you. Okay? Abay, ginastify ka na at sineset apart ka unti-unti, and you cannot never do anything about it, something's wrong with you. Baka hindi ka ligtas. Di ba? Ganun lang yun eh. Sapagkat magbubunga at magbubunga at magbubunga. In this, the children of God are manifest. And the children of the devil, nagmamanifest din. Whosoever doeth not righteousness is not of God. Yan ba judgmental? Ha? Am I being judgmental pag binabasa ko yan? Hindi. Tagalogin ko. Sa ganitong kaparaanan, nahahayag ang mga anak ng Diyos at mga anak ng dyablo. May anak ba dyablo? Meron. Yan, no? Di ba? Siya na hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos yan. Idamay mo na yung walang makitang pagmamahal. Di ba? Ibig sabihin, pag walang makitang pagmamahal sa iyo, puno ka ng inggit, puno ka ng bitterness. Ganoon lang naman yun eh. Kapag wala ka nang makita, kundi pangit. Di ba? Wala ka nang makita, kundi wala yan. Oh. Sabi, alam mo, yung tatay ko, lalo wala yan sa lolo ko. Ganun tayo lahat eh. Di ba? Alam niyo, itong ganitong klaseng preaching, kinakailangan gisingin tayo nito. Imperative yan. Ibig sabihin ng imperative. Yun. Talagang kinakailangan meron. Di ba? But God be thanked, ye were servants of sin. Ang Diyos ay purihin, no? Sapagkat tayo ay alipin tayo ng kasalanan. Sapagkat ngunit nagkaroon sa atin ng pagsunod mula sa ating puso. At tayo'y pinalaya mula sa kasalanan. At dahil dyan, ye became servants of righteousness. Meron ka ng pagpapahalaga sa katuwiran. Amen? Now, sabi ni Apostle Paul, I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh. Palaging may kahinaan ang laman. Kanina may kausap ako. Meron kaming pinag-uusapang kaso. Pastor, paano nagawa yun? Alam mo, kahit na Kristiyano na, may laman pa rin. At palaging may hatak ang laman. Oo nga, pastor eh. Pero, kinakailangan tayong maging equipped sang-ayon sa katuruan ng katuwiran ng Diyos. Amen? So, lahat tayo. Dito. Kaya nga, gumising ka! Gumising! Huwag tulog! Gising! Baka humagis to. Gising!
sa katuwiran. Tama? Gising sa katuwiran. Hindi lang gising. Nabanggit ko na sa inyo, ang tatay ko, galit sa gising na, nakahilata pa. Ang sinasabi ito, gumising tayo patungo sa paggawa ng katuwiran. Amen. Sabi sa akin, alam mo, Pastor, sabi ko, believe sa Lighthouse talaga, lahat may ministry. Alam mo ba? Akala mo ba madali lang gawin yun? Taon ang binilang dyan. Tama? As in, taon. Anong year ako una nag-preach tungkol sa gift base? Hindi nyo na maalala, no? Hindi ko na rin maalala eh. Nakakalimutan ko na, Your Honor. Ay, nakakalimutan ko na po. Dick. But awake to righteousness and sin not. Flee also youthful lust. Kayong mga kabataan, meron kayong youthful lust. Tama? At kayong matatanda, may youthful lust pa rin kayo. But follow righteousness. Yan o, ang liwanag. Oh, man of God. Isipin mo, man of God na. Follow after righteousness pa. Tama? Oh. Kaya itong katuwiran ay tinuturo natin because of the reality of unrighteousness. The reality of sin. Pero merong isa na sa kalooban ng Panginoon ay mag-umapaw at kumilos sa katuwiran. Lahat ng institusyon sa mundong ito, no, ay institusyon na kamag-anak ng kasalanan. Tama? Oo, kahit pamilya mo. Sabi ni David, in sin did my mother conceive me. O, di ba? Pero, dapat maturuan tayo lahat. O, yung degree mo, kamag-anak din ng kasalanan yan. Kakayanan mo, kamag-anak ng kasalanan yan. At wala kang ginagawa na isang bagay na ginagawa mo outside of your flesh. Amen? O kahit anong gawin mo, kahit pumunta ka dito, buhay pa rin. Reality pa din ang kasalanan. Tama? In fact, habang nakikinig ka sa akin ngayon, ang sinasabi mo, hindi naman totoo. O, kita mo na, reality yan eh. Tama? Kahit sabihin ko na, ayan, kailangan, ikaw ay kumilala, ayoko kumilala dyan, ayoko. Yun ang kasalanan, yun ang talaga nasa iyo. Amen? Sumunod ka na, hindi, ayoko. Ganun eh. It's reality. Alam nyo, hindi ko kayo kinukumbinsi. Preaching is done, whether there are those who are convinced or not. Kaya ang nakikita nyo mismo, mga talata. Amen? Kung ako, pwede lang ako na lang magsasalita lahat. Hindi ko na ipapakita yung verse. Pero ayan all unrighteousness is sin. You see? Ngayon. Lahat yan saklaw. Magmula sa tahanan, sa eskwelahan, sa trabaho, sa business, sa lipunan, lahat. Lahat ng opisina, hanggang sa pinakatugatog ng kung anumang opisina yan. Hanggang sa kababa-babaan na lugar. Okay? Kahit mayaman ka, charge them that are rich. Yan. Okay? Now, ang katuwiran ay dapat itinuturo bilang equipping sa kalagitnaan ng lahat ng kalalagyan. Sa kalagitnaan ng suffering, may kailangan righteousness pa rin. Okay? So, paano? If you know that He is righteous, you know that everyone that doeth righteousness. You see? Let no man deceive you. Okay. From here, ito ang pinaka-meat ng ating mensahe. The peaceable fruit of righteousness. Kasi kanina ang sabi, we need to be filled with works of righteousness. Correct? Oo. Pero,
in describing the fruit of righteousness, no, ang ginamit na description ay peaceable. Okay? Ang bunga daw ika ng katuwiran, no, ay peaceable. Now, dalawa ang bunga rito na sinasabi. Una, bunga dahil sa katuwiran na inilagay sa atin sa presensya ni Kristo. Okay? Pero pag tayo'y nagkaroon ng kasigasigan, gumawa ng ministry according to righteousness, at sinanay natin ang ating sarili na kahit anong challenge, ginagawa natin yan. Kahit may suffering, ginagawa natin yan. Kahit may limitasyon, ginagawa natin yan. Sa kalagitnaan ng madilim na mundo, ginagawa natin yan. Nagkakaroon ng bunga yung righteousness na gawa. At ang bunga ay peaceable. You understand? Okay? Sana talaga naiintindihan nyo. Kasi iba sa inyo, pag tumingin sa akin, hindi ko alam kung gutom o ano eh. Kung namamangha kayo o ano. Oh. Yung iba nakakunot pa. At least hindi kayo tulog. Dito sa Lighthouse, minsan sa mga ibang churches, meron nakaganyan. Yung ba nakapikit lang pero tumatango ba? Parang oo. Pero ang delikado pag gumaganon na eh. Ang bira. Okay. Kapag gumanyan na yung katabi mo, medyo kalabitin mo, ano? Okay. Now, puntahan natin ito. The Spirit in us, the Word, the truth of God's Word in us, awakens us to a life of righteousness. And according to the grace that provides sustenance, strength, no, nakaka-overcome tayo ng kasalanan through ministering righteousness. So the life of righteousness prevails. The struggle against sin, in itself becomes a discipline. The discipline brings the fruit of righteousness, and the fruit is described as peaceable. Okay. Anong ibig sabihin ng peaceable? Ha? Peaceable. Peaceable fruit of righteousness. Ito yan. Simple lang. Ang bunga pala ng ministry sang-ayon sa katuwiran, no, ay bunga na puno ng kapayapaan. Filled with peace. Ganon. Oh. Filled with peace. Yun ang bunga ng katuwiran. Oh, dalawang level ang sinabi ko. Noong una, tayo'y binigyan ng katuwiran dahil kay Kristo. Tama? Ipinutong ang kanyang katuwiran at ang kanyang katuwiran ay itinatanim sa ating kalooban sa pamamagitan ng kanyang salita. So, yung bagay na yan ay nagbubunga sa atin na tayo ay kumilos sang-ayon sa katuwiran na ito. Hindi na maitatago yun. Correct? Kilos tayo ng kilos. Minister tayo ng minister. Good? Parang ano yan eh. Oh, halimbawa, si Gabi, tinitingnan ko. No? Hindi niya alam na inoobserbahan ko siya. Pero, minsan, pupunta sila Reza sa bahay, ando doon sila, nasaan si Gabi? Ay, naglalak, Papa. O, sige. Maya-maya, mag-aalas 12 na. O, wala pa si Gabi. Hindi po sila tapos. Kasi naghihiyawan pa yung mga spite. O. Abe, pwede namang isipin na Gabi, uwing-uwi na ako, meron pa ako ang cute-cute na anak na si Maika. Di ba, Gabi, no? O, tumatango si Gabi, oh. Miss na miss ko na si Maika. Ito mga buwisit ng mga spikes na ito, patili-tili pa rito, ganyan-ganyan. Pwede niya namang iwanan yun, eh. Pero, talagang binibigyan niya ng kasigasigan. Naintindihan niyo ba? Bakit? Kasi ito ay gawa sang-ayon sa katuwiran. Amen?
Okay. Alam nyo, minsan pag una, parang tagal-tagal naman itong ano ba ito? Ba't ko ba ginagawa ito? Naging leader pa ako dito eh. Pwede naman gawin yun. Pero talagang binubuhos niya yung sarili niya. Bakit? Sapagkat na tingin niya, ito ay ministry sang-ayon sa katuwiran. Amen? Kinakailangan ng patience. Alam nyo, kapag ang isang taong nasanay, buong tiyaga, masigasig sa paggawa, kahit medyo, merong inconvenience, ginagawa niya, nagiging kasanayan niya yan. Nagiging discipline niya yan. At ang tao, nasanay gumawa, even beyond his convenience, alam nyo, nagkakaroon ng ugaling mapayapa. Correct? Ha? Nawawala yung complaint. Tama? Kaya may mga taong complain kasi hindi nagkaroon ng ganong kaisipan na kinakailangan gawin ito na masigasig. Itong gawa sang-ayon sa katuwiran. At ba't mo kinakailangan gawin? Sapagkat puno ang mundong ito ng unrighteousness. Na kapag hindi mo ginawa yung katuwiran, abay mananalo't mananaig yung unrighteousness. Kawawa ang mga batang ito. Wala silang matututunan. Tama? Mapipikon at mapipikon, magmumura at magmumura. Di ba? Tama. So hindi sila matututong maglaro ng maayos according to rules. Baka paglabas dito, magsutukan pa yan dyan eh. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Kaya talagang binibigyan ng sigasig ito. Amen? Ngayon, yan ang nagiging kasanayan natin. At kapag ikaw ay nasanay sa ganong buhos ng gawa sang-ayon sa katuwiran, ang ibinubunga niyan sa iyo, kapayapaan. Let me tell you this, basahin natin to. Tingnan ninyo, ang sabi dito, kung paano ang ating Panginoon ay nag-endure. Hinarap niya ang lahat ng kontradiksyon ng mga makasalanan sa kanyang sarili. Hinarap niya ang ating Panginoon. Lahat ng hatred nila, hinarap niya. Kasi pag hindi nyo kinonsidera ang ginawa ng Panginoon, tayo mismo, manlulupaypay tayo sa ating isip. Ang sinasabi, tingnan ninyo kung anong ginawa ng ating Panginoon. Why? Ang sinasabi dito, kasi kayo naman, have you ever resisted unto blood? Yung inyong pakikipagtunggali sa kasalanan? Ikaw ba'y dumanak na ng dugo para lang labanan mo ang hatak ng kasalanan? Hindi! Ang sinasabi mo lang halika rito. Ayaw! Halika rito, maganda ito. Ayaw! Masarap ito. Ayaw. Sige na! Pag ginawa mo ito, alam mo, marami kang magiging kaibigan. Ayaw. Di ba? Oo. Sige na. Kaunti pa. Meron ka pang pagpalubag-loob, bibigyan pa kita na, sige na nga, sige na. You don't strive against sin na dumadanak ang dugo mo. Tama? Sino gumawa niyan? Alam niyo, nagpipreach ako doon sa lahat ng naririnig kong ng mga pastor magkikwento. Sabi nung sinimulan ko tong gawain na to, wala akong support. Mahirap lang ako. Talagang walang-wala kami, walang-wala. Nung tumayo na ako, sabi ko, wala akong katulad yung mga experience. Sapagkat nung magsimula ako sa ministry, hindi naman ako nanggaling sa wala. Kaya hindi ko nararanasan yan. Ngayon, kung sasabihin nyo na puspos kayo ng biyaya ng Panginoon, dahil yan ng Panginoon, paano ko? Di ba? Lalo na yung, makikita nyo, usong-uso yung nagte-testimony.
Ako po, napakabasagulero ko, adik ako, ganyan. Babaero ako, lasinggero ako. Ang dami talaga. Sa biyaya ng Panginoon, niligtas niya ako. Purihin, mapapalakpakan yung mga tao. Sinabi ko rin yan, ako wala akong ganun pinanggalingan eh. As in, wala. Saan ako niligtas ng Panginoon? Ibig sabihin, konti lang yung biyaya ng Panginoon sa akin. Oo nga, no? Alam nyo, kaya huwag kayong bibilib sa mga ganun magsalita. Naintindihan nyo ba? Marami akong kilala, ganun lang. Anong buhay ngayon? Di ba? Minsan nga, gusto kong sabihin, alam nyo, nung ako nagsimula sa ministry, nakarating na ako, naubos na yung papel ng aking pages ng aking passport, kaalababiyahe eh. Ubos na yun eh. Nang susundo sa akin doon sa Hong Kong, limousine na 6 ang pintuan. Pagsakay ko, meron pang bar. Yung driver, naka-uniforme pa. Naranasan ko yun. Lahat napuntahan ko na. Pero iniwanan ko. Yun ang biyaya ng Panginoon. Yung mga natuturon sa mga pagmamalaki pa. Ngayon, payaman ng payaman. Ito ba, nakikita nyo ba? Ha? Lahat ng gamit ko, Uniqlo. Wala ka makikita rito, ang lakalaking LB. Kailangan ko ba? Hindi. Sige, gawin niyo yan. I can also speak as a fool. You understand? Ilagay lang natin sa tamang platform. You see? Because ang kailangan natin equipping. Nasabi ko na tuloy ngayon. You see? Kaya alam niyo, sabi, hindi ka ba naiinggit sa mga... Hindi. Naiinggit-inggit. Simple lang. Lahat, sabihin niyo, lahat ng gamit ko. Ito, totoo, mahal to. Flagship model. Pero ginagamit ko sa ministry. Kapag ginagamit na, hindi ako nagkakait doon. So that I can deliver to you the best. Tama? Ito, bumili ako nito. Bakit? Maganda kulay eh. Kaysa naman tingin ka ng tingin kung anong kulay. Tatago ko yung brand. Ngayon, ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as children. My son, despise not thou the chastening of the Lord. Thank you for watching The Pulpit. We hope you were blessed with the preaching of God's Word today. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. If you would like to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you can follow this prayer. Heavenly Father, thank you for giving your Son Jesus Christ to die on the cross for me. I admit that I am a sinner and I repent of all my sins. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Thank you for the gift of eternal life and your promise of heaven. I ask this in Christ's most precious name. Amen. If you have prayed this prayer, let us hear from you. Message us through the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join us in our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again in our next episode of The Pulpit.